You can call me Daddy if you want. Wika ni Gavin sa batang si Cheska. Baka po magalit si nanay, pero po parang gusto ko nga po. Pwede po ba? Nahihiya pa ang bata na sumagot sa binatang si Gavin. Pero sa loob-loob niya ay gusto niya talagang inaalok ng binata sa kanya. Matagal na rin kasing nangungulila si Cheska sa ama kaya sabik na ito na may matawag man lang na tatay. Never pa niya kasing natawag na tatay o papa ang kanyang tunay na ama dahil ang kwento sa kanya ng kanyang ina ay baby pa lamang ito ay namatay na ang kanyang tatay kaya naman ngayon ay nasabik siya sa alok na ito sa kanya ni Gavin. Sa tingin ko naman ay hindi naman magagalit ang nanay mo. Baka nga matuwa pa siya dahil ngayon ay may tinatawag ka ng tatay. Wika naman ni Gavin. Nako, hindi rin po ako sigurado. Mabait si nanay pero may pagka-ekstrikta po siya. Pero lagi naman po niyang pinapaliwanag sa akin na lahat ng ginagawa niya, pagiging mabait man o pagiging istrikta, ay para rin po sa kabutihan ko at kapakanan. Kaya nauunawaan ko po siya kung bakit po minsan ay nagagalit siya sa akin. Tuwang-tuwa naman si Gavin habang inilalarawan ng bata kung paano ba maging ina sa kanya si Raquel. Sa pag-uugali pa lang ng batang si Cheska ay hinahangaan niya na si Raquel sa tama at maayos na pagpapalaki rito. Kung paano ito makipag-usap sa matatanda at kung paano itong makitungo sa ibang tao. Tunay na matalino si Cheska at talagang humahanga sa kanila si Gavin. Wow! Mabait naman pala ang nanay Raquel mo. Mabait ka rin kaya sigurado akong sa kanya ka rin nagmana. Sabi pa ni Gavin. Biglang gaan nga ng loob ni Gavin sa batang ito. Natutuwa siya sa pagiging mabait at magiliw nito. Ngunit magbabago ang lahat nang dahil sa isang kwintas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Uli lang lubos na si Raquel sa edad na 35 anyos. Walang kapatid at tanging sarili na lamang niya ang inaasahan niya. Kapag hindi siya kumilos sa taganap buhay, wala siyang kakainin. Wala rin naman siyang aasahan sa kanyang mga tiyahin na mataas ang mga tingin sa sarili. Umundad lang ang buhay ay nakalimot na. Akala mo ay kung mga sino na. Kaya naman hindi na rin nakapagkolehiyo si Raquel dahil mas kailangan niya ng pangsalpak sa kanyang kumakalam na sikmura kaysa mag-aral. Masayahing dalaga si Raquel at kailanman ay hindi pa nagkakanobyo. Maganda ito at talagang makinis. Kung mapupunta nga ito sa isang lugar na wala siyang kakilala, ay aakalain panigurado ng mga yon na isa itong anak mayaman. Marami na siya naging trabaho at karamihan nga sa ito ay pamamasukan bilang katulong. Masipag si Raquel at talaga namang mapagkakatiwalaan kaya naman nagtagal siya ngayon sa kanyang kasalukuyang trabaho sa isang sikat na kumpanya sa bansa bilang isang janitress. Raquel, magpaumaga ka muna bukas ha, may lalakarin lang ako. Sasamahan ko kasing ipa-check up ang nanay ko sa mata. Baka kailangan ng ipasalamin eh. Wika ni Ate Inday kay Raquel. Si Inday na nga ang nagsisilbing ate ni Raquel sa trabaho. Ito rin ang nag-train sa kanya at nagsilbing taga-advise sa taga-pagtanggol sa lahat ng bagay. Mabait din sa kanya si Ate Inday dahil palibhasa ay nanggaling din sila pareho sa probinsya ng Marinduque. Walang problema Ate Inday, basta ikamusta mo ako sa nanay mo ha. Sabihin mo, dalawin ko ulit siya kapag nakasahod na tayo. Dadalhan ko kamo ulit siya ng biko. Ikinatuwa naman niyon ni Ate Inday dahil sa mabilis na pagsang-ayon ni Raquel. Alam niya rin kasi na talagang hindi siya nito matatanggihan dahil mabilis ding makahingi ng pabor si Raquel sa kanya, lalo pa pagdating sa usapang pinansyal. Isa pa na rin naman ang kanilang turingan kaya naman talagang bigayan lang silang dalawa. Naku, talagang nai-spoil na sa yung nanay ko. Pero matutuwa yun kapag sinabi ko sa kanya. Salamat Raquel ha. Walang anuman Ate Inday. Nakangiting sagot naman ni Raquel sa kanya.
Panggabi ngayon si Raquel tapos ay pang umaga siya bukas kaya naman talagang challenge ito sa kanya kung matutulog pa ba siya o kung uuwi pa ba siya. Pwede naman nga siya dong matulog at magpahinga dahil may quarters naman sila doon ng mga janitress. Pero dahil walang damit na pamalit si Raquel, ay napagpasyahan niyo muna umuwi na nga lang at doon na lang magpahinga sa kanilang bahay. Nang sumunod na araw, alas 4 pa lamang ng umaga ay nasa office na si Raquel. Alas 5 kasi ang in nito kaya dapat before 5 ay naroon na siya. Kape na nga lang ang tinira niya bago umalis ang bahay at binalot na lamang ang baong tortang sardinas at kanin sa trabaho para doon na lamang kainin. Maaga pa lang at pinagpawisan na si Raquel dahil sinisimulan niya ng linisin ang kanyang area sa gusaling yon. Doon nga siya naka-assign ngayon sa my ground kaya naman maaga pa lang ay talagang nababanat na ang buto ni Raquel. Sanay naman siya sa mga ganitong gawain dahil ganito rin naman ang trabaho niya dati. Habang naglilinis si Raquel sa may bandang lobby ay isang ingay naman ang pumukaw sa kanyang atensyon. Maaga pa ng mga oras na yon kaya wala pang gasinong ingay. Kaya malinaw na malinaw sa kanya na hindi lang basta ingay ng kung ano ang naririnig niya ngayon. Habang daladalang pamispis ay marahang sinundan ni Raquel ang direksyon kung saan nagmumula ang ingay na yon. Hindi lang basta ingay kundi iyak ng isang sanggol. Sigurado siyang isa yung sanggol. Takot siya sa multo o anumang kababalagan kaya pinagdarasal niya ngayon na sana ay hindi ito isang tiyanak. Habang naglalakad nga siya ay nakahawak siya sa pamispis sa formang akala mo ay papaluin. Doon siya nagtungo sa may malaking halamanan sa labas ng kanilang office. Habang papalapit siya ng papalapit ay palakas naman ng palakas ang iyak ng sanggol. Diyos ko, sana hindi tiyanak. Dalangin ni Raquel at sa sobrang bilis ng puso niya dahil sa kaba ay muntik pa niyang masagi ang isang paso ng halaman na nasa harapan niya. Nang ilang tangkal na lamang ang layo niya sa kinaroroonan ng sanggol na iyon ay nagdasal muna siya at nag-antanda. Kumilos na nga siya bago pa siya tuluyan na sikatan ng araw. Nang matunton niya ng sanggol, doon ay unti-unti niya nang ibinaba ang hawak niyang walis tambo at napako ng tingin sa kawawang sanggol na umiyak. May saplot naman ito at nakapalot sa pambahay na kumot. May mga damit din itong kasama at isang malaking bag. Tila maayos na maayos pang ang bata at napakalusog pa ang pangangatawan. Para tumahan ay kinaraganan ni Raquel ang baby at saka nagpalingalinga sa paligid. Nasaan kayang ina nito? Grabe naman, iniwan na lang basta dito ang anak. Kawawa ka naman, baby. Pumasok na kaagad sa isip ni Raquel na isurrender ito sa DSWD o di kaya sa bahay ampunan o saan man pwedeng dalhin ng sanggol. Ngunit nang mapansin nito ang suot na kwintas ng sanggol ay tiningnan niya kagad dito. Pagbukas niya ng kwintas ay may nakasulat doon sa loob na mahalin mo ang anak ko at alagaan. Huwag mo siyang pababayaan. Nang mabasa iyon ni Raquel ay muli niyang iginala ang kanyang mga mata sa buong paligid at nagbaka sakali na baka naroon pa ang ina ng bata. Ngunit ilang minuto na rin ang lumipas ay wala pa. Ngayon, hindi tuloy alam ni Raquel kung ano ba ang kanyang gagawin. Hindi naman siya pwedeng umabsent ngayon dahil wala siyang karelyebo. Isa pa ngayon ipapakilala ang bago nilang CEO kaya hindi siya pwedeng mawala. Kaya naman dahil no choice na si Raquel ay isinama na lang niya ang baby sa trabaho. Naaawa na rin siya sa baby kaya hindi niya na ito nagawa pang ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Simula ngayon ay siya na nga ang kikilalaning ina ng bata at sasamahan niya ito at aalagaan hanggang sa kanyang paglaki. Raquel, may anak ka pala? Nagtatakang tanong ng gwardiya sa kanya. Palibhasa ay bago lang siya doon at wala naman siyang alam patungkol kay Raquel. Kaya naman nang matanggap ni Raquel ang tanong na iyon ay bahagya siyang tumingin sa bata at tinitigan ito ng mabuti. Sa isip niya, sino ba namang tao ang makakatanggi sa malaanghel na itsura ng baby na yon? Kaya naman buong loob niyang sinagot ang tanong ng gwardiya. Opo, anak ko po ito. Matapang niyang sagot. Handa na nga niyang pangatawanan ang kanyang pagiging ina para sa bata. At ang tanging paghahandaan na lang ay kung paano itong ipapaliwanag kay Ate Inday niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin na sa kanya talaga ang bata dahil sa tinagal-tagal na nilang magkasama ay hindi naman siya nakita ni Ate Inday na nagbuntis or lumaki ang tiyan.
Mabuti nga't naka-request ngayon si Raquel na makapag half day pagkatapos ng kanilang sweldo. Wala naman kasi siyang kahit na ano sa bahay na pwede niyang ipadede sa baby. Kaya naman nag-abala siya na pumunta muna sa grocery store para ibili ng gatas at ilan pang pangangailangan nito ang bata. Nang makarating na siya sa grocery store, sa pagkap niya sa bag na kasama ng bata doon sa may halamanan, ay may naramdaman siya na tila mga papel sa loob nito. Pagtingin niya, ay may pera pala doon at lilibuhin pa ito. Meron din nakalagay doon sa notes na, "Gamitin mo tong perang to pambili ng pangangailangan ng bata. Hindi to kalakihan at anumang oras ay pwedeng maubos. Sa'yo ko na ipinapaubaya ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan." Nakalagay sa sulat. Halo-halo naman ang emosyon ni Raquel na nararamdaman niya ngayon para sa bata. Ngunit katulad ng isang magulang, isang ina, anumang hirap ng buhay, maging siya ay salat pa rin naman hanggang ngayon, ay gagawin niya ang lahat para maitaguyod ang baby at mapalaki ito ng maayos. Kaya naman lahat ay gagawin niya para sa bata. Dahil sa isip niya, siguro ay siya talagang nilaan ng Panginoon para maging ina ng bata. Kung sa dalawang nagmamahalan nga na nagkakahiwalay ay may kasabihang pinagtagpo pero hindi nakatadhana, sa kanila naman bilang nanay ay yung nanay ng bata ang nagbuntis. Pero siyang nakatadhana talaga na maging ina ng bata. Sa kanya talaga nakalaan ang bata. Kaya sa halip na ma-stress dahil may bago na siyang pagkakagastosan, ay inisip na lang ni Raquel na blessing itong bata at simula ngayon, ang prioridad niya ay mapupunta na sa bata. Ang cute-cute mo naman. Ano kayang ipapangalan ko sa'yo? Wala namang iniwan sa notes ang nanay mo kung anong pangalan ang ipapagamit ko sa'yo. Ano kaya ako? Madeline! Ay, ayoko pala nun. Ano kaya ako? Princess! Ay, ayoko rin pala nun. Sandali namang huminto si Raquel para mag-isip. Alam ko na. Cheska. Cheska na lang ipapangalan ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Raquel sa baby. Ang pangalang iyon ang kanyang napili dahil iyon ang pangalan ng kanyang bunsong kapatid na namatay ilang taon na nakakaraan. Iyon ang kanyang pinili para araw-araw niyang maaalala ang kapatid sa katauhan ng baby. 10:00 na nga ng gabi gising pa si Raquel at sabik pang kinakausap ang baby kahit na alam naman niyang hindi ito magsasalita para sumagot. Aliw na aliw kasi siya sa tuwing ngingiti ito dahil mukha talaga siyang anghel. Hindi niya naalintana kung wala pa siyang maayos na tulog dahil sa trabaho. Dahil ang gusto niya lang ngayon ay makalaro pa ang kanyang anak na gising pa at tila wala pang balak na matulog. Ganon naman talaga ang mga baby. Gising sa umaga, tulog sa gabi. Napakaganda ng kutis mo. Tapos, napakatangos pa ng ilong mo. Siguro, mayaman ang mga magulang mo, no? Sabi pa ni Raquel ang mapansin niyang maganda at makinis na balat ng bata. Sino kayang kamukha mo? Mommy mo o daddy mo? Hay, nakakabaliw kang bata ka. Huwag mo kong ngingiti-ngitian ha, dahil baka lalo ako hindi makatulog sa'yo. Sige ka, parehas tayong puyat. Gusto mo ba yon? Panay naman ang kampay ng mga paa ng baby at ngiti na tila naaaliw sa ginagawang pakikipag-usap sa kanya ni Raquel. Raquel, nag-absent lang ako kahapon tapos pagkapasok ko ngayon ay may anak ka na? Amazing! Pigil-pigil naman ni Raquel ang bibig ni Ate Inday niya dahil baka may makarinig sa kanila. Ang palabas niya kasi ay anak niya talaga ito at wala siyang pakialam kung magdududa ang iba. Hinaan mo lang ang boses mo, Ate Inday. Baka may makarinig sa'yo. Oo, anak ko to. Nanganak na ako kahapon. Pabirong sabi naman ni Raquel sa mahinang boses. Nang bumalik sila sa normal ay muli nag-usisa si Ate Inday kay Raquel dahil nahihiwagaan talaga siya kung saan galing ang baby na yon. Seryosong usapan. Saan mo ba talaga nakuha ang baby na yon? Tsaka kaninong anak yan? Usisa ni Ate Inday. Hinila niya sandali si Ate Inday doon sa may locker room at doon nag-usap. Ganito kasi yon, Ate Inday. Kahapon, di ba pa umaga ako? Habang naglilinis ako sa lobby, bigla na lang ako may narinig na unga ng baby.
Akala ko pa nga tiyanak dahil sino ba namang mag-aakala na may baby sa paligid ko tapos ang lapit-lapit pa ng boses tapos medyo madilim pa noon dahil maaga akong pumasok. Kaya sinundan ko kung saan nanggagaling ang iyak ng cute na baby na to. Tapos yun nga, doon ko na siya nakita sa may halamanan. Sinubukan kong igala ang mga mata ko dahil sigurado akong nasa paligid pa ang taong nag-iwan sa kanya doon. Pero hindi ko na siya makita. Tapos may sulat at kwentas pa ng bata ang sabi doon, ako na raw ang bahala sa anak niya at huwag ko raw pababayaan. Palakihin ko raw ng maayos at ituring ko ng parang tunay na anak. Naisip ko ng una na dalhin na lang kaya siya sa bahay ampunan o sa DSWD. Pero habang tinititigan ko ang baby Chelsea ko na to, biglang nawala ang konsensya dahil sa akin siya ibinili ng kanyang ina. Kaya yun, ako na ang nanay ng baby na to. Habang nagkukwento si Raquel ay halatang halata naman sa kanyang itsura ang labis sa galak at pasasalamat na siyang nakatagpo sa batang ito. Hindi rin naman siya mahuhusgahan ni Ate Inday dahil kilala naman niya si Raquel, mabait at may pusong mamon kaya naman alam niyang mapapalaki niya ng maayos ang bata. Salamat sa pinansyal at may magagawa din ng mga paraan ngunit yung lumaki ang bata sa poder ng isang mabuting tao ay isang malaking tagumpay na yon sa kung sino man ang tunay na magulang ng bata. At sigurado rin si Faye na magiging isang mabuting ina si Rachel kahit pa siya lang mag-isang magtataguyod sa bata. Ganun ba? Kung ganun ay para sa akin? Tama rin naman ang ginawa mo, at least may kikilalanin ng bata na ina. At ikaw yon, Raquel. Sigurado kung lalaki mabuting bata itong si... Ano nga ulit ang pangalan? Cheska, ate. Si baby Cheska dahil mabait din ang kanyang nanay. O basta Raquel ha, ninang ako. Banat pa ni Ate Inday. Bigla naman sila nagtawanan. Aba, syempre naman Ate Inday. Kahit ba magboluntaryo ay ikaw lang talagang kukunin kong nag-iisang ninang ng aking unika iha. Sagot naman ni Ariel. O siya, sige, ganito na lang. Tutulungan na lang kita sa pag-aalaga rito. Kapag nasa labas ka na, ako na muna magbabantay dito kay baby Cheska. Tapos kapag ako naman ang nasa labas, ay ikaw naman dito. Salitan lang tayo. Para naman hindi ka rin mahirapan at para rin hindi nawawala ng kasama dito si baby. Suwestyon ni Ate Inday. Ikinatuwa naman niya ni Raquel at sa loob-loob niya ay labis siyang nagpapasalamat dahil nagkaroon siya ng kaibigan at kapatid na rin sa katauhan ni Ate Inday. Okay lang yan sa akin, Ate Inday. Salamat po ha. Pasasalamat ni Raquel. Siya nga pala. Akala ko ba'y magkakaroon na tayo ng bagong acting CEO? Tanong ni Raquel kay Ate Inday. Naudot daw Hindi pa nila nakukumbinse. At kung pumayag man ay hindi rin yun dito mag-uopisina. Doon daw sa main sa Cebu kaya si Boss Espina pa rin ang CEO natin. Sagot naman ni Ate Inday. Tumangutango naman si Raquel. Ah, okay. Kaya pala. Matipid niyang sagot. Habang lumilipas ang araw, buwan at taon, ay kasama pa rin lagi ni Raquel si baby Cheska sa kanyang trabaho. Hindi naman siya ganong nahirapan na mag-alaga dahil tinutulungan naman siya ni Ate Inday lalo na kapag nasa trabaho. Nang magsimula na makapag-aral si Cheska sa edad na 4 na taon, ay tila ba lagi na lang naiiyak si Raquel sa tuwing ihahatid natin sa paraan tapos susunduin siya sa hapon. Sa isip niya ganito palang pakiramdam ng isang nanay kapag nagsimula na magkaroon ng ibang environment ang bata. Kapag may iba na ito nakakausap at nakakasalamuha, pakiramdam niya ay minuminuto niya itong namimiss at tila baka tumbas iyon ng maraming taon na hindi niya nakasama ang bata. Maghapon lang naman yon. Kaya't pagkagaling ni Raquel sa trabaho, ay diretso kaagad ito sa daycare center upang kunin si Cheska at ibili ng paborito nitong Japanese siomai. Na makatuntong si Cheska sa grade school ay sinubukan ni Raquel na i-enroll ang bata sa isang prestiyosong paaralan. Pribado ito at talaga namang mayayaman lamang nakakapag-aral.
Pero karamihan din ay mga scholar na nakapasa sa entrance exam at mas mataas na IQ level. Humantong si Raquel sa desisyon na iyon dahil nga naging guro din ni Cheska ang nag-advise at nagsuggest kay Raquel dahil nakitaan nila ng potensyal ang bata. Matalino ito, talagang advanced na ang mga kaalaman, kaya naman sinubukan ni Raquel na pakuhanin ito ng entrance exam sa paaralan na yon at sa kabutihang palad naman ay isang take lang ng bata ay pasado ito kaagad at napakataas pa ng average na nakuha. Kaya naman, automatikong scholar na si Cheska ng paaralan na iyon hanggang senior high school at napabilang siya sa isang mga imomonitor ng paaralan para magkaroon naman ng scholarship sa ibang bansa pagtuntong ng kolehiyo. Labis-labis nga ang galak ni Raquel dahil bukod sa wala na siyang aalalahanin pa sa tuition ni Cheska at iba pang miscellaneous fees, ay sigurado ng magandang kinabukasan ng anak dahil sa angkin nitong husay at aktibo. Nanay, tapon po ulit ako ngayon sa klase at kailangan niyo po ulit na pumunta sa school. Masayang pagbabalita ng batang si Cheska sa kanyang ina. Tuwang-tuwa naman si Raquel sa ibinalita ng anak habang nagluluto ng paborito nitong tinola. Kahit nga pagod na pagod galing sa trabaho, ay otomatikong nawala iyon sa isang iglap dahil sa magandang balita ito ng kanyang anak. Kahit pa nga magpabalik-balik pa siya sa paaralan ni Cheska, ay ayos ang sa kanya. Kung ganito naman laging ibubungad sa kanya ng anak. Kaya naman napakalaking biyaya talaga ng bata sa kanya dahil talagang hindi siya pinahirapan nito. Hanggang sa lumaki na siya. Nako, talagang napakatalino ng aking anak. Kaya laging proud sa'yo si nanay eh. Pero kahit naman nasa average ka lang anak, ay masayang masaya pa rin si nanay para sa'yo. Dahil bukod sa angking talino na meron ka, ay isa ka ring mabuting bata at doon pa lang ay panalong panalo na si nanay. Sagot ni Raquel habang naghahanda na ng pagkain. At saka nga pala nanay, kanina po nagkukwentuhan kami ni teacher. She's asking me po kung kanino ba raw ako nagmana ng katalinuhan. Sa inyo po ba o kay tatay? Tanong naman ni Cheska. Bahagya namang natigilan si Raquel. Alam niyang darating ang panahon katulad ng pagkakataon na ito na magsisimula na mag-usisa si Cheska. At isa ito sa pagkakataon na tila hindi pa siya handa na magkwento. Pakiramdam niya ay araw-araw siyang nagsisinungaling sa kanyang anak. Pero hindi niya dapat iyon ipahalata. Siya na ang ina ng bata at wala na makakapagbabago pa noon. Abay, kanino pa? Eh di sa tatay mo? Pabirong sagot naman ni Raquel sabay tawa. Talaga po, Nay? Sayang, hindi ko na siya nakita. Eh bakit pa kasi ang aga niyang nawala? Hindi ko man lang siya natawag na tatay. Bakit ang aga niyang nawala, Nanay? Muling usisa ng bata. Umupo na rin sa may bakanting upuan si Raquel at saka sinandukan na ng kanin si Cheska. Hay nako anak, matalino ka nga kasi ang dami mong tanong. Kumain ka na nga lang muna at saka na natin yan pagkwentuhan, ha anak? Dahil malawak naman ang pangunawa ng bata ay tumango na lamang siya at sumang-ayon kahit pa pansin ni Raquel na biglang lumungkot ang reaksyon ng mukha nito. Mas mabuti na rin yon para kay Raquel dahil kung sasagutin pa niya ang tanong na iyon ni Cheska ay baka madagdagan lang ang kanyang kasinungalingan. Kaya naman sapat na yung alam ng bata na wala na siyang ama at sila na lamang mag-ina ang magkasama. Nay, maya-maya pa bago sila magsimulang kumain ay muling tinawag ni Cheska ang kanyang ina. Buong akala naman ni Raquel ay may itatanong pa si Cheska kaya naman nagbago rin ang timpla ng mukha niya. Anak, mag-pray po muna tayo bago kumain, sagot ng bata. Unti-unti namang lumuwag ang mukha ni Raquel na magagalit na sana kaya naman bahagya na rin siya napangiti at ipinikit na ang mga mata para magdasal. Nang makatulog na si Cheska ay lumabas muna sa may sala si Raquel para magmuni-muni. Habang lumalaki si Cheska ay dumarami na nga ang mga katanungan nito tungkol sa kanyang ama. Natatakot na si Raquel na baka isang araw ay ang itanong na ng bata ay ang kanyang tunay na pagkatao. Unti-unti na ngang nahihirapan ang kanyang kalooban kung paano ba ipagtatapat ang totoo sa kanyang anak. Natatakot siya na sa lapis na katalinuhan ng anak ay baka gumawa ito ng hakbang para hanapin ang kanyang mga tunay na magulang. At kapag nangyari yon, baka iwan na rin siya nito at doon na sa kanila sumama.
Ayaw niyang mangyari yon. Napamahal na siya sa bata kaya hindi niya hahayaan na may makapagpalayo pa sa kanilang dalawa. Kahit kanino rin naman siguro mangyari ito, ay ganito rin ang mararamdaman nila. Hanggat kaya pa nilang ipagdamot ang bata para sa katotohanan, ay gagawin nila. Maramot na nga kung tawagin, pero hindi naman niya ginusto ito. At tanging kapalaran lang at tadhana ang nagtagpo sa kanilang dalawa. Hanggang sa trabaho ay yun pa rin ang naiisip ni Raquel, kaya naman napansin niyo ni Ate Inday dahil kanina pa siyang tulala. Hoy Raquel, masama pang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Kanina ka pa dyang tahimik ka. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Tanong sa kanya ni Ate Inday. Nakatulala pa rin si Raquel at tunay na malalim ang iniisip. Ate Inday, kasi nagsisimula na magtanong si Cheska tungkol sa kanyang ama. Sabi niya na punong-puno ng pag-aalala. Oh, hindi ba napag-usapan na natin yan dati? Na kapag nagsimula na ang batang magtanong, sabihin mo lang na patay ng tatay niya. 'Di ba? Napakadali lang naman nun sa'yo dati. Ano pa bang inaalala mo? Sabi ni Ate Inday at tinabihan na rin si Raquel doon sa may upuan. Akala ko rin kasi Ate Inday eh. Akala ko rin na ganun lang kadali. Hindi pala. Madaling sabihin pero ang hirap gawin. Ang hirap magsinungaling at alam kong kapag nagpatuloy ito, baka lalo ko lang masaktan si Cheska. Napakatalino pa rin naman yung bata. Naluluhang sagot naman ni Raquel. Yun na nga eh. Matalino si Cheska. Kaya sigurado akong kapag nagbigyan mo siya ng isang payak na sagot, ay hindi na ulit siya magtatanong. Hindi mo naman kailangan gawing big deal ang lahat. Hindi ba nga sabi ng ina niya, o kung sino man ang naiwan sa kanya dyan sa labas, ay ikaw na ang magiging ina niya. So, ang desisyon na yon ay hindi naman gagaling sa'yo kundi sa tunay niyang ina. At para nga tuluyan ang mawala sa kwento ng buhay ng bata ang tunay niyang ina, huwag ka na mag-isip ng mag-isip, bagko sa ibigay mo ng lahat sa kanya dahil ikaw na ngayon ang nanay niya. Burahin mo na sa isip mo yung dating mga magulang ng bata dahil una sa lahat, wala silang kwentang magulang para ipamigay sa iba ang kanilang anak. Mabuti lang ang puso mo, kaya ikaw ang napili ng Panginoon na magpatuloy sa responsibilidad na hindi nila ginawa at natakot nilang gawin. Kaya Raquel, ang masasabi ko sa'yo, ang pagiging magulang ay hindi para sa lahat. Para lang yun sa mga hindi takot sa responsibilidad. Kaya wag na wag mong gagawing problema ang hindi pa naman problema. Ikaw lang masistress dyan. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Raquel sa mga sinabing iyon ni Ate Inday niya. May punto rin naman kasi siya na hindi naman niya kasalanan ng mga nangyari. Mahal na mahal lang talaga niya ang kanyang anak na si Cheska, kaya naman hindi niya maiwasang hindi matakot sa mga posibleng mangyari pa sa hinaharap. Pero sa halip na magmukmuk na lang sa isang tabi ay tumayo na siya at kumilos dahil ngayon ang dating ng kanilang bagong CEO. Sa kabilang banda, ngayon na nga ipapakilala si Gavin Espina sa buong opisina. Matapos nga ang maraming taon ay sa wakas, napapayag na rin ito na pumalit sa kanyang ama sa posisyon na iyon na ilang beses niya nang tinanggihan. Sa Amerika kasi nananatili noon si Gavin dahil nagsasuffer siya sa matinding depresyon. Wala namang magawa sa kanyang mga magulang at maging siya ay hindi na rin makontrol ang kanyang sarili kaya talagang humingi na sila ng tulong sa isang psychiatrist. Nagdaan si Gavin sa maraming iba't ibang therapy para umalwan ang kanyang pakiramdam. Halos ilang taon din yon bago siya tuluyang makarecover at maging fit na sa kanyang bagong posisyon. Isa lang din ang nakakapagpapagaling sa kanya at iyon ang buong loob na tanggapin ang mga nangyari. Raquel, malinis na ba magiging opisina ng bagong CEO? Tanong ng maarteng si Danica na sekretarya ng ama ni Gavin. Opo ma, malinis na po. Magalang na tugon naman ni Raquel. Okay, good. At saka kapag nariyan na sila, wag na wag muna kayo magpapahara-hara dyan sa daan ha? Dahil istrikto daw yon. Ayaw daw nun ng pakalat-kalat na empleyado sa my lobby, kaya dun muna kayo sa likod, okay? Pahabol pa ni Danica. Opo ma'am, naiintindihan ko po. Katulad ng sinabi ni Danica ay doon na nga lang muna nagstay si Raquel sa may likod tabi lamang ng smoking area.
Naisipan niya na hindi pa rin naman siya nakakaalmusal ay kainin muna niya ang kanyang baon habang wala pa yung bagong CEO. Makakain nga muna, gutom na rin ako. Mahinang sabi ni Raquel sa kanyang sarili habang marahang binubuksan ng kanyang baonan na isang clear tub. Maya-maya pa ay napabalikwas na lang siya nang biglang may nagsalita sa kanyang tabi. Parang sarap ng ulam mo sabi pa ng isang lalaki. Nakasuot ang lalaking iyon ng itim na plain t-shirt at nakatuck-in sa itim na slacks. Hindi rin ito pamilyar kay Raquel nang mapalingon siya rito. Anak ng putat! Akala ko kung sino. Pero teka, sino nga ho ba kayo? Nauutal na tanong ni Raquel sa lalaking naninigarilyo habang umunguya. Hindi mo ba ako kilala? Maaliwalas ang mukha ng lalaking yon na nagtanong. Ibinabasaglit ni Raquel ang kanyang kinakain sa may pasimano at saka tumayo upang pagmasdan ang mukha ng lalaking iyon upang kilalanin. Ilang sandali niyang binaybay ang mukha ng lalaki nang biglang unti-unting namilog ang kanyang mga mata. Nagtaka rin ang lalaki sa naging reaksyon na iyon ni Raquel at napataas ang kilay dahil isang dangkal na lang ay malapit ng mukha sa kanya ng babae. Maya-maya pa ay nagsalita ng babae. Ian? Nauutal niyang sabi. At animoy sigurado pa sa kanyang naiisip. Lalo namang napakunot ang noon ng lalaki sa sinabing iyon ni Raquel. Ian? Sinong Ian? Nagtaka niyang tanong. Ian! Ian Veneracion! Ikaw si Ian Veneracion, diba? Naku, napakaswerte ko naman. Alam mo bang crush na crush kita? Pwede ba ako magpa-picture sa'yo? Sabik na sabi ni Raquel. Gusto pa sana magsalita ni Gavin ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil taranta na ang babae kaya naman hindi na siya nakapagpaliwanag pa at hinayaan na lamang ang babae. Madali ngang kinuha ni Raquel ang kanyang cellphone at saka pumesto na sa tabi ng lalaking inakala niyang si Ian Veneracion habang nakapost na akmang ikikis niya ito sa pisngi. Pasikretong natatawa na nga lang ang lalaki sa kanyang inaasta at napapailing na lang. Hindi rin naman kasi masisisi ang babae dahil may hawig naman talaga siya sa aktor na yon. Lalo na ang pagkatisoy nito kaya naman natatawa na lang siya habang pinagmamasdan ng dalaga. Sir Ian, pwede ko ba itong i-post? Nauutal pang tanong ni Raquel. Dahil tila gumandang mood ni Gavin dahil sa babae, ay pinahintulutan niya na rin ito. Tawang-tawa pa siya sa reaksyon ng dalaga at ngayon ay hihintayin naman niya ang magiging reaksyon ng kanyang mga katrabaho sa oras na i-post niya na ang kanilang litrato. Oo naman, sige lang. Kilig na kilig naman si Raquel at hindi malaman kung anong ika-caption. Tila nga biglang nawala ang kanyang gutom dahil sa lalaking iyon. Naku, thank you po. Tama nga sila, napaka-humble nyo. Pogi na, mabait pa. Saan ka pa? Wika ni Raquel habang nagtatype ng caption sa ipopost niya. Kapag sinwerte ka nga naman talaga. Meet my boyfriend, Char, with Mr. Pogi, Ian Veneracion. Post ni Raquel sa kanyang social media account. Nang matagumpay na yung napost ni Raquel ay muling bumaling ang kanyang atensyon kay Gavin. Siya nga pala, Sir Ian. Ano pong ginagawa niyo dyan? At saka, saan kayo dumaan? May kakilala ko ba kayo rito? Parang hindi ko kayo napansin na dumaan sa lobby Nagtatakang tanong naman ni Raquel sa lalaki. Napangiti naman si Gavin. Ikaw, ano ka ba rito? Empleyado ka ba? Usisa naman niya sa babae. Proud namang sumagot si Raquel. Opo, empleyado po ako rito. Janitress po ako. Janitress ka? Gulat na tanong naman ni Gavin. Hindi siya makapaniwalang sa ganda at kinis ni Raquel ay janitress lang ito sa opisina. Opo. Bakit po ganyan ang reaksyon ninyo? Bigla naman tuloy ako nahiya. Ika niya. No, that's not what I meant. Nagulat lang ako because of your looks. Sagot naman ni Gavin. Bakit? Ano po ba dapat ang itsura ng isang janitress? At saka, kahit naman po ganito yung trabaho na nakasanayan ko ipinagmamalaki ko to dahil naitaguyod ko na mag-isa ang aking anak. Anak? May anak ka na? Bigla namang napatanong si Gavin.
Opo, pero walang asawa. Sagot niya. Tumangu-tangu na lang si Gavin at hindi na sumagot pa. Samantala, nagimbal naman ang mundo ng mga nasa loob ng opisina nang makita nilang post ni Raquel sa kanyang social media account. Maging si Ate Inday ay gulat na gulat din sa pinost na iyon ng kaibigan. Palibhasa nga hindi pa nakikita ni Raquel si Gavin kaya naman wala talaga itong kamalay-malay na ito na palang kanilang boss at magiging bagong CEO. OMG, ano tong pinost ni Raquel? Hala, nagulat nga rin ako kaya lumabas ako rito. Parang sa likod yung kuhang yun na. Ano ginagawa ni Sir doon? Tapos nakalagay pa sa caption ay boyfriend daw niya si Ian Veneracion. Naku, lagot talaga. Usap-usapan na ng empleyado doon at lahat sila ay nakatutok sa kanilang mga cellphone. Maya-maya pa ay nagtungo na doon ang CEO nila upang kunin si Gavin. Ma'am Beth, nariyan na po pala kayo. Gulat na bungad ni Raquel nang makita doon ang kanilang Chief Operations Officer. Yes, and we need to talk later. Naguluhan naman bigla si Raquel dahil tila galit at dismayadong itsura na iyon ni Ma'am Beth. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Gavin mula sa smoking area at saka kinuha na ang kanyang coat na nakasampay doon sa may pasimano. Beth, long time no see! Nakangising bungad ni Gavin. Gulong-gulo na nga ngayon si Raquel dahil sa nangyayari. Bakit parang kabado si Ma'am Beth na makita ang lalaki sa halip na mas starstruck at kiligin? Sir Gavin, ano pong ginagawa niya dyan? Doon na po tayo sa loob para maipakilala ko na kayo sa mga empleyado. Nauutal na sagot naman ni Beth. Sa sandaling yon, ay unti-unti nang naliliwanagan si Raquel na ang lalaking iyon ay si Sir Gavin nila na bagong acting CEO at hindi si Ian Veneracion. Sa mga oras na yon, ay mas gusto na nga lang niya na lumubog na lamang sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na kahihiyan na kanyang ginawa. Sumama na rin si Gavin kay Beth doon sa loob ngunit bago tuluyang makaalis ay nagpahabol muna siya ng salita kay Raquel. Kumain ka na. Ubusin mo muna ang pagkain mo dahil alam kong naistorbo kita. Magino ang sabi ni Gavin kay Raquel at tunay na seryoso siya doon. Napatingin na lamang doon si Beth at sinamaan na lamang ng tingin si Raquel. Nang makaalis sila ay naiwan na lamang si Raquel doon sa likod kaya pinuntahan na rin siya doon ni Ate Inday. Hoy Raquel, halika nga mag-usap nga tayo. Hila-hila ni Ate Inday si Raquel pabalik doon sa kinauupuan niya kanina. Anong pinagsasasabi mong Ian Veneracion? Hindi mo ba alam na si Sir Gavin ang ating bagong acting CEO? Tapos pinost mo pa? Alam mo bang ikaw ang sentro ng usapan doon sa loob? Burahin mo na yung post mo. Utos pa ni Ate Inday. Sumunod naman kaagad si Raquel at dinilit na ang kanyang post. Dismayado pa rin ang reaksyon ng kanyang mukha sa labis na kahihiyan. Hindi ko naman kasi alam, Ate Inday. Hindi ko pa naman kasi siya nakikita kaya buong akala ko si Ian Veneracion siya. Paliwanag naman ni Raquel. Hay nako Raquel, grabe yung ginawa mo. Pero in fairness ang lakas ang loob mo. Napatawa naman si Ate Inday. Kahit si Ian Veneracion talaga yon, abay napakalakas pa rin ang loob mo para kausapin siya tapos magpa-picture ka pa, nakikis pa sa pisngi. Nako, salute ako sa'yo sa part na yon. Sabi pa ni Ate Inday. Kahit natatawa pa rin si Raquel sa kanyang ginawa ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang ginawa niya kanina. Sa loob naman matapos ipakilala si Gavin sa lahat ay sinamahan na ito ni Danica sa kanyang magiging opisina. Habang si Raquel naman ay ipinatawag ni Ma'am Beth upang pag-usapan ng inasal nito kanina. Sorry ma'am, hindi ko po talaga alam na si Sir Gavin na po yun. At alam ko naman pong nahalata niya na kanina pa lang na hindi ko talaga siya nakilala pero tumuloy pa rin siyang kausapin ako. Pwede naman po niyang sabihin kanina na hindi siya si Ian Veneracion pero tumuloy pa rin siya. Hinayaan niya lang ako. Paliwanag ni Raquel kay Ma'am Beth. So, kasalanan pa ni Boss Gavin, ganun ba? Taas kilay na tanong naman ni Ma'am Beth sa kanya. Kaagad namang umiling si Raquel. Hindi po yun ang ibig kong sabihin.
Kasalanan ko po at wala pong kasalanan si Boss Gavin. Nakayukong sagot naman niya. Raquel, si Ian Veneracion man kung sino mang Poncio Pilato ang nakausap mo kanina. Sana ginamitan mo man lang ng manners. Hindi yung nakakita ka lang ng gwapo sunggab ka kaagad. Tapos ipopost mo pa ha? Akala mo siguro ay basang-basa tao lang si Gavin. His family is one of the richest family in Asia, kaya ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Ayoko nang maulit to, Raquel. And please, ilugar mo nga ang sarili mo sa opisinang to. Please lang. Inis naman na sabi ni Ma'am Beth kay Raquel. Ramdam na ramdam nga ni Raquel ang galit na iyon ni Ma'am Beth dahil nakakahiya naman talaga ang kanyang inasal na yun kanina. Maya-maya pa'y hindi pa sila tapos mag-usap nang biglang dumating si Danica na isa pang kontrabida sa buhay ni Raquel. Excuse me, Ma'am Beth. Excuse lang po kay Raquel. Raquel, ipagtimpla mo raw si boss ng kape. Utos naman ni Danica. Namilog naman ang mga mata ni Raquel at nagtaka kung bakit kailangang siya pa. Pwede namang si Danica dahil isa rin naman yan sa responsibilidad ng sekretarya. Si Raquel? Si Raquel talaga? Takang tanong ni Ma'am Beth. Nagtaka rin na ako, Ma'am Pwede namang ako na lang gumawa nun sa kanya pero si Raquel pa rin ang naisip niya. O Raquel, ano pang hinihintay mo dyan? Tumayo ka na at magtimpla ka na ng kape. Masungit na utos ni Danica. Sa isang kumpanya, hindi talaga mawawala ang ganitong klaseng mga empleyado na akala mo ay sila nagpapasahod sa mga tauhan na mas mababa ang posisyon sa kanila. Daig pa ang CEO kung mag-utos at magtaray. Bago pa tuluyang mag-init ang ulo ni Danica ay sumunod na kaagad si Raquel. Matapos niya makapagtimpla ay nagtungo siya kaagad sa opisina ni Boss Gavin. Na makarating na siya sa may pintuan ay tila ba may pumipigil sa kanya na huwag nang pumasok. Pakiramdam kasi ni Raquel ay wala siyang mukhang maihaharap kay Boss Gavin niya matapos na ginawa niyang kahihiyan kanina. Ngunit kung magtatagal pa siya doon sa labas ay baka lalo itong magalit kaya kumatok na rin siya bago pumasok. Boss Gavin, ito na po ang kape ninyo. Marahang ipinatong ni Raquel ang tasa ng kape sa gilid ng table ni Boss Gavin. Napatingin naman si Gavin sa kanyang mga kamay na parang nanginginig pa. Thank you, Raquel. Pasasalamat ni Gavin. Tumango na lamang si Raquel ngunit nakatungo pa rin siya at hindi makatingin sa mukha ng lalaki. Lalabas na sana siya ng opisina nang muling nagsalita si Gavin. I guess, mas gwapo naman ako kaysa kay Ian Veneracion. Habang nakatalikod, ay napapikit naman ang mga mata ni Raquel sa sinabing iyon ni Gavin. Kulang na nga lang, ay sampalin niya ang kanyang pisngi dahil nasa isip pa rin pala iyan ng lalaki. Para matapos nga ang nararamdaman niyang yon ay siya na mismong personal na humingi ng paumanin kay Gavin at total sila lang namang dalawa ang nandun sa loob. Matapang at marahan siyang humarap at bumalik sa may harap ng table ng kanyang boss. Boss Gavin, patawarin niyo po ako sa nagawa ko kanina. Hindi ko po alam na kayo po pala yung tinutukoy nila na bagong acting CEO. Patawarin niyo po ako sa kahihiyan na idinulot ko. Sorry po. Buong pusong paumanhin ni Raquel habang nakatungo ang ulo. Nang marinig naman niya ni Gavin ay bigla siyang napatawa. Umihingi ka ng sorry sa ginawa mo kanina? Actually, I had fun. Aliw na aliw ako sa'yo. Okay lang sa akin yun at hindi ako galit. Huwag kang mag-alala, okay? That's too cute to be mad. Pagtatapat ni Gavin. Marahan namang itinunghay ni Raquel ang kanyang ulo. Unti-unti na ring lumiliwanag ang kanyang itsura na kanina lamang ay nababalot ng labis na pag-aalala. Hindi siya makapaniwala na hindi galit si Boss Gavin sa kabila ng kanyang ipinakita kanina. Talaga po, hindi po kayo galit? Muli niyang tanong. Oo naman, at bakit naman ako magagalit? Isa pa, sa'yo na nga rin ang galing na hindi mo naman ako kilala kaya nauunawaan kita. That's okay, huwag ka na mag-isip. At tuluyan na ngang gumaan ang pakiramdam ni Raquel sa sinabing iyon ni Gavin. Hanggang sa makauwi siya, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kanyang bagong boss. Nay, bakit po parang ang saya niyo ngayon?
Usisa ni Cheska habang sinusuklayan naman ni Raquel ang kanyang buhok. Ako? Masaya? Lagi naman ako masaya, anak. Nakangiting sagot ni Raquel. Paano ba namang hindi mag-uusisa ang bata ay halos ilang oras na siyang nakangiti habang sinusuklayan ang buhok ng anak. Hindi nga niya matago ang kasiyahan na yon dahil bakas na bakas sa kanyang itsura. Opo, Nay. Lagi nga po kayong masaya pero iba pong ngiti ninyo ngayon. Hindi po naalis sa mukha ninyo. Okay lang po ba kayo, Nay? O baka naman po may crush na kayo? Pabirang sabi sa kanya ng bata. Napahinto naman sandali si Raquel at saka tumingin sa anak. Crush? Saan mo naman narinig ang salitang yan? Bakit alam mo na yan? Alam mo na bang ibig sabihin yan? Mahinahon naman ang pagkasabing iyon ni Raquel sa kanyang anak. Opo, alam ko po. Kanina po kasi naririnig ko po ang mga kaklase na boys na nag-uusap-usap. Pinag-uusapan nila yung muse namin na si Charity dahil crush daw po ni Aaron. Kaya tinanong ko kung ano ba yon. Ang sagot nila sa akin, crush is only paghanga. Minsan nawawala, minsan naman ay lumalala. Sandali namang napangiti si Raquel sa sinabing iyon ng kanyang anak. Napapailing na nga lamang siya dahil tama naman ang mga paliwanag na iyon ng anak. Ito kasi ang matandang description nila sa salitang crush. Pero para sa kanya, ang salitang iyon ay isang pakiramdam. Feelings, kumbaga. At ang pakiramdam na iyon, ang pinakamasarap sa lahat, mapabata man o matanda. Ayaw na ngang ipaliwanag pa ni Raquel ng mas malawak ito kay Cheska dahil kilala niya ang anak. Once na naging interesado ito sa isang bagay, hindi na talaga siya nito titigilan pa na malaman ng ibang bagay tungkol doon. At sa edad niyang 7 taon na hindi pa dapat nila iyon napapag-usapan. O siya, sige anak, at gabi na. Baka kung saan pa humantong ang usapan natin. Basta anak, ang crush ay hindi pa pwede sa'yo, ha? Okay? Okay po, nanay. Very good, anak. O siya, sige na. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas sa opisina para sa trick or treat natin. Sumunod na rin si Cheska sa kanyang ina. Nagdasal muna siya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Nang sumunod na araw dahil taon-taon naman itong ginagawa, invited at welcome lahat ng mga anak o kapatid ng mga empleyado doon sa opisina para sa yearly treat or trick. Parang 2 taon na ring absent sa ganito si Cheska dahil natataon lagi na may sakit siya sa ganitong pagkakataon. Kaya ngayon ay excited na siya na sumama sa kanyang ina para sa mga chocolates and candies na naghihintay sa kanila. Ninang Inday! Malayo pa lang ay tanaw na ni Cheska ang kanyang Ninang Inday kaya naman kaagad at sabik niya na itong tinawag. Palibhasa ay walang anak si Inday kaya sabik din siya na makasama si Cheska. Cheska, ang aking pinakamagandang ina, anak. Namiss ka na ng ninang. Nagyakap nga silang dalawa bago magtungo sa loob. Napakaganda mo naman. Bagay na bagay sa yung princess dress mo. Parang mas maging kaaya-aya hinawakan pa nga ni Cheska sa 2 gilid ang suot niyang dress at umikot-ikot pa ito. Binili po ito sa akin ni nanay. Bagay po ba sa akin? Masayang tanong ng bata. Oo naman, bagay na bagay at sigurado akong ikaw ang pinakamaganda ngayon dito. Talaga po, Ninang Inday? Paniniguradong tanong naman ng bata. Oo naman. Halika na sa loob at manghihingi na tayo ng mga chocolates. Sakto't nariyan ang mabait naming boss, baka bigyan ka pa niya ng pera. Sabay-sabay na nga silang pumasok sa loob ni Raquel at nagsimula ng baybayin ang bawat cubicles para sa kanilang trick or treat. Tuwang-tuwa na nga ang mga bata. Masaya silang nabigyan ng mga tsokolate at ang iba naman ay namimigay pa ng pera. Hindi maipagkakaila na ibang-iba si Cheska sa ibang bata. She really looks like a billionaire's child. Kung paano itong tumindig, makipag-usap, kung paano mag-behave at kung paano ngumiti sa lahat. She's different at kapansin-pansin ang pagiging well-mannered niya na laging nagpapasalamat. Pagkatapos nila sa first floor ay doon naman sila sa second floor nagtungo kung saan naroon ang mga big people ng management kabilang ang COO, sales manager at ang CEO. Una muna sila nagtungo sa opisina ni Ma'am Beth.
Dahil nakarating na doon ng ibang bata ay sina Inday, Raquel at Cheska na lamang ang nagpunta doon. Good afternoon po, ma'am. Happy trick or treat po. Masiglang sambit ng bata. Nakataas naman ang kilay ni Ma'am Beth na may peking ngiti. Anak mo, Raquel? Walang buhay niyang tanong. Opo, Ma'am Beth. Si Cheska po. Tumango naman si Beth at tinitigan ng bata. Pero wala naman kasi akong chocolates and candies dito. Pahuli-huli kasi kayo. Sa kabilang office na lang kayo pumunta, ha? Pasensya na. Pagsisinungaling ni Beth tapos ay ngumiti pa ng plastic. Napatingin naman si Ate Inday sa kumpol ng mga chocolates na nasa may bookshelves. Binaliwala na lamang niya iyon at hindi na lamang pinansin. Okay po, ma'am. Thank you din po. Have a nice day po. Masayang sabi pa rin ni Cheska kahit na walang natanggap mula kay Beth. Kung sa iba-ibang bata iyon ay baka umiyak na sa loob dahil wala na silang natanggap. Pero si Cheska ay tinanggap iyon ng positibo at nagpasalamat pa. Nang makakalabas naman sila ng opisina ni Beth ay may kasunod na silang bata na nagtungo doon at nagbigay si Beth ng mga tsokolate. Nagkatinginan na lamang nga sina Ate Inday at Raquel at saka napailing. Ngayon, doon na sila nagtungo sa opisina ni Boss Gavin. Dahil puno ng batang opisina ay hinayaan na lamang ni Raquel at Inday na si Cheska na lamang ang pumasok doon sa loob. Magiliw si Gavin pagdating sa mga bata kaya naman naganda siya ng mga imported na tsokolate at may extra cash pa para sa mga cute na batang yon. Ilang sandali pa ay nakapasok na rin si Cheska sa loob. Sa dami ng mga batang naroon, hindi maintindihan ni Gavin kung bakit napako na lamang ang kanyang tingin sa batang iyon. Isa-isa na rin pinapila ni Danica ang mga bata at pagkakabigay ni Gavin ay lumalabas na rin sila kaagad. Nasa huling pila nga itong si Cheska at ngayon ay nasa harapan na ng bata si Boss Gavin. Hello po, mister. Happy trick or treat po. Nakangiting bati ni Cheska. You're so pretty naman. What's your name? Nakangiting tanong ni Gavin. Sa lahat ng batang nagtungo doon ay tanging ang batang si Cheska lamang ang kinausap niya ng ganito. Cheska po, mister. I'm Cheska Apollo. Masayang tugon ng bata. Sandali siyang pinagmasdan ni Gavin. Pamilyar siya sa mga ngiti ng bata. Para bang nakita niya na ito sa kung saan. That smile reminds him of something na tila naging bahagi na ng kanyang alaala. Wow, you have a beautiful name. Thank you po. Anyway, sinong guardian mo? At kanino kang anak? Muling tanong ni Gavin na parang naging interesado na talaga siya sa bata. Anak po ko ni Nanay Raquel, pero wala po akong tatay. He died when I was a baby pa raw po. Matalinong sagot naman ng bata. Napahanga naman si Gavin sa angking galing ng bata sa pakikipag-usap. Maya-maya pa ay inabutan niya ng bata ng 3 supot ng tsokolate at mas marami yung kanya kesa sa iba. Napansin naman niya ni Danica tila may isusumbong na naman siya sa kanyang Ma'am Beth na matagal nang may gusto kay Gavin. Wow, ang dami naman po nito. Baka makulang na po yung ibang mga bata. Pag-aalala pa nito. Ang bait pa naman, inaalala mo pa rin yung iba, but don't worry, marami pa ako niyan. So I'll make sure na lahat ay mabibigyan, okay? Sagot naman ni Gavin. Tumango na lamang si Cheska at saka ngumiti. Thank you po, mister. Mauuna na po ako. Ingat ka, little princess. At tuluyan na nga rin lumabas ang bata. Maya-maya pa ay kinausap ni Gavin si Danica na maganda ng food para sa lahat. Dati naman ay wala silang pagganito. Pagkatapos ng kanilang trick or treat ay umaalis na sila pero ngayon ay may pakain pa si boss at siguradong dahil yon sa batang sa Cheska. Danica ordered some food. Yung maglalabis para sa lahat at huwag mo munang paalisin ng mga bata. Magpatulong ka kina Beth na i-organize ito at ipaayos ang pantry. This day is for children. Kaya gusto kong umalis sila dito ng labis-labis ang ngiti sa kanilang mga labi. Utos ni Gavin kay Danica. Kaagad namang sumunod si Danica at ang una niyang tinungo ay si Ma'am Beth. Ma'am Beth, bungad niya. Oh, Danica, bakit? Tanong naman ni Beth.
As per Boss Gavin, tulungan niya raw po ako mag-organize ng simple party for the kids. Nagpapa-order na rin po ako ng pagkain. Sambit ni Danica. Nanlaki naman ang mga mata ni Beth sa sinabing yun ni Danica. Party? Bakit magkakaroon ng party? Utos ni Boss Gavin? Bakit biglaan naman yata? Nagugulahang tanong ni Ma'am Beth. Tumingin muna sa labas si Danica upang siguruduhin na walang ibang makakarinig sa kanila at saka muli nang sinaraduhan ng pinto. I think it's because of that little girl in white dress. Mahinang sagot ni Danica at ang tinutukoy niya ay ang batang si Cheska. Sandali naman napaisip si Ma'am Beth kung sino nga ba ang batang tinutukoy ni Danica. White dress? Yung anak ni Raquel? Taas kilay na tanong ni Ma'am Beth. Nagulat naman si Danica kung bakit iyon kilala ng babae. Yes, anak siya ni Raquel. Bakit niyo alam? Nagtatakang tanong ni Danica. Well, bukod tangi kasi siya lang hindi ko binigyan ng chocolates. She doesn't deserve it. Actually. Anyway, sigurado ka bang dahil to sa anak ng janitress na yun kaya magpapaparty si Boss Gavin? Muling tanong ni Ma'am Beth. Opo. And I'm very sure dahil sa lahat ng mga batang nagpunta doon sa opisina ay tanging sa anak lang ni Raquel siya naging interesado. Ang dami pa nga niyang tanong sa bata eh. Tapos, hindi lang isang loot bag ang binigay niya sa bata, kundi 3. Binabalik nga ng bata yung iba dahil baka raw wala na yung iba pero ayaw naman ni Boss Gavin. Binigyan din siya ng cash. At sigurado ako mas malaking halaga din yun kaysa sa ibang mga bata. Sa sinabing yun ni Danica ay bigla namang nandisik ang mga mata ni Ma'am Beth. Napataas pa nga ang kilay nito. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo kay Raquel noong araw na pinagkamalan nito si Gavin na si Ian Veneracion. Simula kasi noon ay tila naging interesado na rin sa kanya si Gavin. Sobrang bait pa nito sa kanya kaya naman talagang inis na inis ito kay Raquel dahil sa opisina ay sa kanya lang si Gavin at walang ibang pwedeng magmay-ari sa lalaki. Lalo pa na isang hamak na janitress lamang si Raquel. Sa kabilang banda, dahil boss na nila nag-utos sa kanila ay wala na silang magagawa kundi ang sumunod. Tinipon muna ni Danica ang mga bata at nagpatulong sa iba pang mga empleyado na mag-isip ng pwedeng ipalaro. Habang si Beth naman ay nagtungo na sa opisina ni Gavin upang mag-usisa. Hi boss! Bungad ni Ma'am Beth na makapasok na siya sa opisina ni Boss Gavin. Oh Beth, hindi ba dapat tinutulungan mo si Danica sa labas? Takang tanong ni Boss Gavin habang abala sa pagtapos ng kanyang report para makalabas na rin siya. Opo, galing na po ako doon. Napaakyat lang po ako dito para tanungin kung may ipapadagdag po kayong food. Papunta na kasi sila. Palusot naman ni Ma'am Beth. Okay na ako dun sa pinakita kanina ni Danica. Para naman yan sa mga bata kaya okay na sa akin yun. Maginoon namang sagot ni Boss Gavin. Okay po. Anyway, bakit po pala kayo biglaan na nagpo-organize ng party? Tanong ni Ma'am Beth at ito naman talaga ang gusto niyang itanong at ito talaga ang pakay niya kung bakit siya nagtungo doon. Sandali namang nahinto si Gavin. Nakita mo ba yung batang naka-white dress? Ang tinutukoy niya ay si Cheska. Alam niya ni Beth kaya nagpasipsip na lang siya. Yung pretty na bata? Yes, tanda ko siya. She's so pretty, right? Palusot ni Beth. Yeah, she is. Her smile really looks familiar to me. I don't know why, pero parang ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. And she's the reason why I decided na magkaroon ng party ngayon. At nang mapatunayan nga ni Miss Beth na ang batang si Cheska nga na anak ni Raquel ang dahilan kung bakit nagpapaparty ngayon si Boss Gavin, ay lalo siyang nakaramdam ng ines kay Raquel. Samantala na maiayos ng lahat, nandoon na rin ang pagkain, ay tinipon na nila lahat doon sa pantry. Nagparan pa nga si Boss Gavin ng clown at magician para mas matuwa at ma-enjoy naman ng mga bata habang kumakain. Si Beth na nag-aayos kung saan uupo ang mga bata at halatang inilalayo niya talaga si Cheska sa lahat at pinagmumukhang kawawa. Sinadya niyang kulangan ng mga upuan pambata na kanilang inarkila para si Cheska ang walang maupuan. Sina Raquel naman at Ate Inday ay pinamahala sa mga pagkain kaya naman
Gustuhin mang asikasuhin ni Raquel ang kanyang anak ay hindi niya magawa. Dahil sinadya rin ni Beth na utusan siya ng sunod-sunod para mawalan ito ng oras kay Cheska. Nang magsimula ng palabas, lahat ng bata maging mga matatanda ay nakaupo na, maliban kay Cheska na nakatayo pa rin sa may gilid. Kinausap na rin kasi ni Beth ang mga empleyado na huwag paupuin si Cheska kaya walang magbolontaryo ng upuan sa bata. Nang magtungo na doon si Boss Gavin ay mabilis niyang napansin si Cheska at ito lamang ang nakatayo. Ngunit pagpaganon pa man ay enjoy pa rin ng bata ang palabas at tuwang-tuwa pa nga ito kahit nakatayo lamang. Lumapit naman kaagad si Beth kay Gavin at pilit inaalis ang atensyon sa bata. Boss, doon po tayo. May bakanting upuan doon para sa atin. Pabulong na sabi nito kay Gavin. Wala rin kasi si Raquel doon kaya hindi niya nakita ang sitwasyon ng anak. Inutusan kasi siya na magbilang ng stocks kahit pa ang lahat ay naka-break naman talaga ngayon. May bakante pa palang upuan pero hindi niyo binigyan ng batang yon? Anong klaseng pag-iisip yan, Beth? Mariing sabi naman ni Gavin sa mababang tono. Kasi I don't need your explanation. Ikuha mo ako ng upuan at isunod mo sa akin. Mariing utos niya. Pero, wala nang pero Beth, sumunod ka na lang. At tuluyan na nga nagtungo si Boss Gavin sa kinaroroonan ng batang si Cheska. Sakto naman at tapos na rin magbilang si Raquel kaya dali-dali na siyang bumalik sa itaas dahil baka kung ano nang gawin doon ni Miss Beth. Naaktahan naman niya na kumuha ng isang upuan si Gavin. Umupo siya doon tsaka kinilbit si Cheska at pinaupo sa kanyang hita ang bata. Nagdadalawang isip pa nga ang bata na sumunod pero dahil super nice naman sa kanya si Gavin ay tinanggap na rin niya ang alok ng lalaki. Thank you po. Mahinang sabi ni Cheska kay Gavin ang nakangiti. You're welcome, young lady. Sige, manood ka na. Pabulong naman na sabi ni Gavin. Bahagya namang napangiti si Raquel dahil mabuti na lang at mabait si Boss Gavin kaya hindi na mukhang kawawa ang kanyang anak. Habang sina Beth at Danica naman ang nawala ng upuan at nakatayo sa may bandang likod na masamang tingin kina Gavin at Cheska. Napatingin na rin ang ibang mga empleyado doon dahil sa eksena ni na Gavin at ng batang si Cheska. Nang matapos ang palabas at ang party ay inihatid pa ni Boss Gavin ang mag-ina hanggang sa may labas. Gusto niyo ba na ihatid ko na kayo sa bahay ninyo? Para hindi na kayo mag-commute. Madilim na rin sa labas. Maginoong alok ni Boss Gavin kina Raquel at Cheska. Tumanggi naman kaagad si Raquel dahil baka naman isipin ng iba ay kalabasan na iyan sa kanila. May special treatment na nga si Cheska tapos magpapahatid pa sila. Hindi na po. Ayos lang po kami ni Cheska. At saka mabilis lang naman po makasakay at hindi naman po late na. Maraming salamat po sa alok ninyo. Sagot naman ni Raquel. Tumango na lamang din si Boss Gavin at hindi na kumontra pa kay Raquel. Oh siya, sige, kayong bahala. Sigurado ka na okay lang ha? Oho boss, okay lang po. Tugon naman ni Raquel at saka tumalikod na sila. Hindi pa man nga sila nakakalayo ay bigla na lang nagsalita si Cheska. Nay nga pala po. Sa isang araw po ay tutula ako, kasali po ako sa competition. Sabi ni Cheska sa kanyang ina. Talaga anak? Naku dapat pala nagpapalit na ako sa ninang inday mo ng rest day. Hindi pa nga rin pumapasok sa loob si Gavin dahil nakikinig pa siya sa pag-uusap na mag-ina. Napansin naman ni Raquel na tila biglang lumungkot ang itsura ni Cheska. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo anak? Usisa ni Raquel sa kanyang anak. Kasi nay, tungkol po sa mga ama yung tutulain ko. Parang ang hirap pong tumula kapag walang inspirasyon. Pero okay lang po, nauunawaan ko naman po dahil wala na po si tatay. Sagot ng bata. Sa sandaling yon ay tila naman may kumurot sa puso ni Raquel. Labis na siyang nahihirapan sa ganitong sitwasyon ng anak. Hindi naman niya alam ang tunay na dahilan ng mga tunay nitong mga magulang kung bakit na lang siya inabandona kaya hindi niya rin magawang husgahan ng mga ito kung masama ba talaga sila o mabuti. Kahit pa kasi sabihin na siyang tumatayong ama at ina kay Cheska ay iba pa rin talaga kapag nariyan ang presensya ng bawat isa. Yung may ina at yung may ama. Sa kabilang banda bigla namang umimik sa likod nila si Boss Gavin. Ako! Pwede ako! Matapang niyang sabi.
Sabay namang napatingin sa kanyang mag-ina at nagulat na andun pala siya. Boss, nariyan po pala kayo? Nauutal na tanong ni Raquel. Actually, kanina pa, and I heard everything. I love kids, kaya wag niyo sanang masamain kung bakit sobrang gaan ang puso ko kay Cheska. Willing akong umattend that I can be a father, kahit sa araw lang na yon. Sabi niya pa. Hindi nga alam ni Raquel kung ano bang mararamdaman niya. Tila lalo siyang nahuhulog kay Boss Gavin niya. Tunay na napakabuti ng puso at humble. Napakasaya nga ng puso niya na may mga taong nagmamahal ng tunay sa kanyang anak bukod kay Ate Inday niya. Tatanggi pa sana ulit si Raquel, ngunit biglang nagsalita na ang kanyang anak. Uwag. Okay lang po sa akin, mister. Okay na okay po. Masayang sabi naman ni Cheska. Ikinatuwa naman yun ni Boss Gavin at ikinabahala naman ni Raquel dahil siguradong pagpipiestahan na naman siya ng chismis doon sa opisina. Talaga, Cheska? Oh, paano ba yan, Raquel? Pumayag na si Cheska. Hindi ka pa rin ba papayag? Tanong naman ni Boss Gavin kay Raquel. May magagawa pa nga ba si Raquel kung pumayag ng kanyang anak? Tumango na lamang siya sabay nagbuntong hininga. May magagawa pa ba ako? Tanong niya. Hanggang sa makaalis ang mag-ina, hindi pa rin mawala ang mga ngiti sa labi ni Boss Gavin. Maging siya ay bigla na ring naguluhan sa nangyayari sa kanya dahil tila biglang nagbago ang damdamin niya nang makilala niya ang mag-ina. Bukod sa giliw na giliw siya kay Cheska, ay gumagaan na rin ang kanyang loob sa ina nitong si Raquel. Gusto pa nga niya itong mas makilala pa kaya naman gusto niyang mapalapit sana sa mag-ina. Samantala, sa mansyon naman ni Gavin ay tulala pa rin siya at iniisip pa rin ang mag-inang Raquel at Cheska. Son, you look so happy. May nangyari ba sa opisina? Tanong na kanyang amang si Don Gabriel. Inabutan niya ito ng glass of wine bago sumagot. Yes, I think masaya nga ako. Nagkaroon ng children's party kanina sa office at tuwang-tuwang lahat. Yung ngiti ng mga bata. Hindi mababayaran na patutumbasan. Nakangiti niyang sabi. Yun lang ba talaga? Taas kilay naman na tanong ni Don Gabriel sa anak. Malakas ang pakiramdam niya na may iba pang dahilan si Gavin kaya iyon ang gusto niyang osisain. Mabait naman ang buong pamilya ng Espina at kailanman ay never nilang hinadlangan kung sino ang mamahalin ng kanilang mga anak. Ngunit pagdating ngayon kay Gavin ay tila na trauma na sila. Nagkaroon kasi ito ng kasintahan noon 7 taon ang nakakaraan at nahuli niya ito sa aktong may kasiping na ibang lalaki. Ito ang naging dahilan ng depresyon ng binata kaya ipinadala nila ito sa Amerika para sa therapy at mahabang gamutan. Noong panahong din kasing iyon na ikakasal na dapat silang dalawa, ngunit nangyari nga iyon at nahuli niyang nangangaliwa ang dati niyang nobya. Nang makalipad si Gavin sa Amerika ay sinubukan pa rin ng babae na makipagbalikan kay Gavin dahil dinadala raw nito ang kanilang supling sa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan pa ng mga magulang ni Gavin. Kaya naman binaliwala na lamang nila ang babae hanggang sa siya nang nanawa na mangulit araw-araw. Hindi na nila pinaalam pa kay Gavin ang tungkol sa pagbubuntis ng dating nobya dahil sigurado silang sasaktan lang muli nito ang kanilang anak. At posibleng hindi iyon kay Gavin as gusto lamang ipaako sa binata. Hindi naman sila mapili sa ibigin ng anak, ngunit ngayon ay gusto na lang nilang isecure na hindi na muling masaktan ng ganong kalala ang kanilang anak na si Gavin. Yes, Dad, bakit? Naninibago ka ba sa akin? Nakangiting tanong ni Gavin sa kanyang ama. Huminga naman ng malalim si Don Gabriel bago sumagot. Bilang ama nga ay alam niyang kung kailan siya masaya at malungkot ang kanyang anak. Batid din niya na matagal na itong naka-move on at ngayon ay fully recovered na talaga siya. Kaya naman romantically in love na ngayon si Gavin. At susuportahan nilang muli iyon dahil iyon lang din naman ang gusto nila para tuluyan ang makalimutan ni Gavin ang pait ng kahapon. Wala naman, pero kung ano man yan, masaya ako at masaya ka na ulit. Keep it up, ha? At least, ipakilala mo na siya sa akin. Pabirong sabi pa ni Don Gabriel. Nako, kayo talaga. Matagal na po kayo at gabi na.
Tinapik-tapik na lang siya ng kanyang ama sa kanyang likod at saka iniwan na doon ang anak para makapagmuni-muni. Nang sumunod na araw, tinawagan na ni Sir Gavin si Raquel kung saan niya tatagpuin ang mga ito dahil ito ang unang araw ng kompetisyon ni Cheska. Ibinigay na lamang ni Raquel ang address ng kanilang bahay para doon na lamang sila puntahan. Pagkabasa ni Gavin ay nagtungo na kaagad siya sa address na ibinigay ni Raquel nang may ngiti sa mga labi. Para nga siyang tunay na ama ng bata dahil tila mas excited pa siya sa ina. Maya-maya pa ay nakarating na rin si Gavin sa bahay na tinitirhan ni Raquel. Mabilis ay iyon nakita dahil tabing kalsada lang naman ang bahay nila. Naroon na nga sa labas ng pinto si Cheska na nakaabang na sa kanya. Nakaayos na ang bata at posturang-postura na. Hi! Bungad na bati ni Boss Gavin kay Cheska. Ngumiti naman sa kanya at kumaway pa. Hi po! Good morning po! Bawi naman ni Cheska at matipid lamang ang ngiti ng bata dahil sa hindi makakasama ang kanyang ina dahil masama daw ang pakiramdam nito. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Where's your mom? Tanong ni Gavin. Pinatuloy muna siya ng bata bago ito sumagot. Pasok po muna kayo. Nasa loob po si nanay. Pasensya na po at maliit lang pong bahay namin. Wika ng bata. Iginala naman ni Boss Gavin ang kanyang mga mata sa kabuuan ng bahay na iyon. Maliit nga pero okay na rin dahil dalawa lang naman silang nakatira doon. Nasaan ang nanay mo? Muling tanong ni Gavin sa bata. Andun po siya sa kwarto. Masama pong pakiramdam ni nanay eh. Kagabi pa po siyang nilalagnat. Tara po, kausapin din po niya kayo. Isinama na nga ni Cheska si Boss Gavin doon sa kanilang silid. Doon ay nadat na ni Boss Gavin na balot ng kumot ng babae at nang hawakan niya ito ay inaapoy ng lagnat si Raquel. Oo nga, nakainom na ba siya ng gamot ha, Cheska? Nag-aalala niyang tanong sa bata. Opo, napainom ko na po si nanay. Napakain ko na rin po siya. Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Raquel. Boss Gavin, sa inyo ko po muna inahahabilin sana ngayon si Cheska. Hindi ko lang po talaga kayang kumilos. Sobrang sakit po ng katawan ko. Makakaasa ho ba ako? Sure. Pero paano ka? Ayos ka lang ba talaga? Gusto mo ba pupuntahin ko rito si Inday para may kasama ka? Nag-aalalang tanong naman ni Gavin. Umiling-iling na lang si Raquel dahil baka makaistorbo pa siya kay Inday, kaya tinanggihan na lang niya ang alok na iyon ni Gavin. Huwag na po boss, ayos lang po ako. Maya-maya po okay na ako, sabi niya. Pero hindi ako mapapalagay kapag ganyan ang kalagayan mo. Saglit lang at tatawagan ko si Inday, ha? Kinuha na ni Gavin ang kanyang cellphone at saka kinontak agad si Danica upang makausap si Ate Inday. Hindi naman magawang mapigilan ni Raquel ang binata sa pagtawag doon dahil hinang-hina talaga ang kanyang katawan at wala siya sa mood na magsalita ngayon. Danica? Banggit ni Gavin sa kabilang linya. Tumugon naman kaagad si Danica. Boss, nasan po kayo? May tumawag po. I-reschedule mo. Then, I want to speak with Inday. Ibigay mo sa kanya ang phone. Nagtataka naman na bumaba si Danica upang hanapin si Inday. Nakatunog naman si Beth kaya sumunod siya kay Danica. Inday, si Boss Gavin, kakausapin ka raw. Inabot na ni Danica ang phone kay Inday at saka nagtataka rin sinagot iyon ng janitress. Boss Gavin? Gusto niyo raw po ako makausap? Tanong naman ni Inday. Habang ang dalawa naman na sina Danica at Beth ay tahimik na nagmamasid at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Inday, I want you to go here, sa bahay ni Raquel. Ngayon na, ipapahatid kita sa driver. Nagulat naman si Inday sa inutos na iyon ni Gavin. Dahil ramdam ni Inday na nakikinig ang dalawang otsosera, ay lalo pa niya itong pinarinig at inasarmang ito. Ano po, sir? Pupunta po ako dyan kina Raquel? Ano naman pong ginagawa niyo dyan, sir? Malakas pang sabi ni Inday para mas marinig ng dalawa. Basta, pumunta ka na rito, ngayon na. Ibinaba na rin ni Gavin ang phone at ibinalik na rin ni Inday ang phone ni Danica sa kanya. Aalis na sana si Inday patungo sa may parking para magpahatid sa driver nang sandali siyang pigilan ni Beth. Inday, saan ka pupunta? Mataray na tanong ni Miss Beth kay Inday. Pinapupunta po kasi ako ni Sir sa bahay ni Raquel.
Hindi ko po alam kung bakit at hindi ko rin po alam kung bakit siya nandun. Sige ma'am, mauna na po ako at siguradong hinihintay na po ako ni Boss Gavin. Sinabi nga ayon ni Inday sa tono ng may diin na tila nang iinis pa talaga at saka umalis na siya at iniwan na ang dalawa doon na nakasambakol ang mukha. Habol ang hininga ni Beth dahil sa ines, lalo siyang nagalit kay Raquel kahit wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na rin si Inday sa bahay ni Raquel. Thank God you're here. Bungad ni Gavin na tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Ano ho bang nangyari boss? Nasaan po si Raquel? Sunod-sunod na tanong naman ni Inday nang may pag-aalala. She's sick, Inday. Alika, nasa kwarto siya. Dali-daling isinama ni Gavin si Inday doon sa kwarto kung nasaan si Raquel. Here. May event kasi itong si Cheska sa school at kailangan niya ng guardian na makakasama. At dahil hindi makakasama si Raquel, ay ako na lamang sasama. Kaya Inday, I want you to take good care of her. Gusto ko na pagbalik ko ay magaling na siya. Mag-iwan ako rito ng pera pambili ng gamot at pagkain ninyo ni Raquel para mabilis siyang mabawi ang lakas niya. Inday, make sure na hindi mo siya iiwan, ha? Babalik agad kami ni Cheska. Binaling naman ni Gavin ang kanyang atensyon kay Raquel at saka nilapitan nito. Raquel, andito na si Inday. May makakasama ka na. Don't worry, i-video ko ang performance ni Cheska. Huwag mo na siyang alalahanin dahil ako nang bahala sa kanya. Magpagaling ka lang dyan at magpalakas. Ako nang bahala sa bata. Aalis na kami, ha? Inday, please, ikaw nang bahala, ha? Aalis na kami. Sige ho, sir. At umalis na rin sila Cheska at Gavin. Hindi naman malaman ni Inday ang kanyang magiging reaksyon. Sa isip niya may gusto ba siya kay Raquel? Hindi naman siya masisisi kung bakit niya mararamdaman yon dahil sa labis na pag-aalala ni Boss Gavin kay Raquel. Gustong-gusto ngang hampasin ni Inday si Raquel dahil sa labis na kakiligan pero naalala niya na may sakit nga pala ito kaya wag na lang. Samantala na makarating na sina Cheska at Gavin ay nagulat naman ang binata dahil ang pribadong eskwelahan na ito ay isa pala sa pagmamay-ari nila. Dito ka nag-aaral? Utal niyang tanong sa bata. Opo, marami nga pong hindi naniniwala sa amin ni nanay kasi wala naman kaming madaming pera para makapag-aral sa ganitong klaseng school. Pero wala man po kaming pera, meron naman po ako nito. Sabay turo ni Cheska sa kanyang ulo. Nagtatakang tugon naman ni Boss Gavin. Nakapag-aral po ako dito dahil isa po ako sa naging scholar ng paaralang to. Sabi po ng mga dati kong teacher sa public school, mas mahahasa raw po ang galing at husay ko sa pag-aaral kung makakapasok po ako rito kaya pinasubok po ako ni nanay na mag-take ng entrance exam. At sa kabutihang palad po ay nakapasa po ako tapos ako pa po ang highest. Ako po may pinakamataas na score na nakuha sa lahat ng nag-take ng exam. At ngayon po ay isa na po ako sa minomonitor ng school para magtuloy-tuloy ang scholarship sa ibang bansa kapag tumuntong na po ako ng kolehiyo. At kapag nangyari po yon, mabibigyan ko na si nanay ng magandang buhay at masusuklian ko na rin yung mga sakripisyo niya sa akin. Para talaga po kay nanay to kaya lagi ko pong ginagalingan sa school. Habang nagkukwento ang bata ay hindi naman namamalaya ni Gavin na napapaluha na pala siya. Dalang-dala siya sa mga sinabi ni Cheska at sobrang pagka-proud niya sa bata. Mas lalo niyang gustong mapalapit sa mag-ina dahil tunay na napalaki nga ng maayos ni Raquel ang batang si Cheska. Oh, wala akong masabi. You're so blessed, Cheska. And I'm very proud of you. Siguro kung nabubuhay pa ang tatay mo ngayon, naku, baka nagtatatalo na yun sa labas dahil sa sobra siyang proud sa'yo. Grabe, wala akong masabi. Sorry for my tears. It's only, tears of joy. I'm so proud of you. Pwede ba kitang mayakap? Lakas loob na tanong ni Boss Gavin. Hindi naman nagpakita ang bata ng pagtutol bagkos ay pinagbigyan na ang binata. Oo naman po. At doon ay nagyakap na silang dalawa. Hindi naman malaman ni Gavin kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magkayakap sila ng bata. Halo-halo na nga ang kanyang emosyon sa mga oras na to. Magkahalong saya at lungkot. Hindi niya alam kung bakit may lungkot pero sa pagkakataong ito ay mas lamang ang saya. Parang gusto niyang lagi na lamang kasamang mag-ina sa hindi malaman-laman na dahilan.
Simula nang matagumpay na nakatula ang bata sa harapan hanggang sa matapos ay hindi pa rin naaalis ang paningin ni Gavin kay Cheska. Halos sumigaw na nga siya sa loob ng gymnasium para maipakita ang suporta sa bata. Napapatingin na nga lang sa kanyang iba dahil alam nilang ito ang anak na may-ari ng paaralan na yon, ngunit nagtataka sila kung bakit gano'n na lamang ang kanyang suporta sa bata na si Cheska. Ang galing mo, anak. Malakas na sabi ni Gavin kay Cheska. Tuwang-tuwa naman ang bata nang sandaling mapatigil ng tawagin siyang anak ni Gavin. Anak? Takang tanong ng bata. Lumuhod sandali si Gavin upang mapantayan si Cheska. You can call me Daddy o Tatay if you want. Wika ni Gavin sa batang si Cheska. Baka po magalit si nanay pero parang gusto ko nga po. Pwede po ba? Nahihiya pa nga ang bata na sumagot sa binatang si Gavin. Pero sa loob-loob niya ay gusto niya talagang inalok ng binata sa kanya. Matagal na rin kasing nangungulila si Cheska sa ama kaya naman sabik na ito na may matawag man lang na tatay. Never pa niya kasing natawag na tatay o papa ang kanyang tunay na ama dahil ang kwento sa kanya ng kanyang ina ay baby pa lang ito ay namatay na ang kanyang tatay kaya naman ngayon ay nasasabik siya sa alok na ito sa kanya ni Gavin. Sa tingin ko naman ay hindi naman magagalit ang nanay mo. Baka nga matuwa pa siya dahil ngayon na may tinatawag ka ng tatay. Wika naman ni Gavin. Naku, hindi rin po ako sigurado. Mabait si nanay pero may pagka-istrikta po siya. Pero lagi naman po niyang pinapaliwanag sa akin na lahat ay ginagawa niya. Pagiging mabait man o pagiging strikta ay para rin po sa kabutihan ko at kapakanan ko. Kaya nauunawaan ko rin po siya kung bakit po minsan ay nagagalit siya sa akin. Tuwang-tuwa naman si Gavin habang inilalarawan ng bata kung paano ba maging ina sa kanya si Raquel. Sa pag-uugali pa lang ng batang si Cheska ay hinahangaan na niya si Raquel sa tama at maayos na pagpapalaki nito. Kung paano ito makipag-usap sa matanda at kung paano ito makitungo sa ibang tao. Tunay na matalino si Cheska, talagang humahanga sa kanila si Gavin. Wow, mabait naman palang nanay Raquel mo. Mabait ka rin, kaya sigurado akong sa kanya ka rin nagmana, sabi pa ni Gavin. Bigla ang gaan nga ng loob ni Gavin sa batang ito. Natutuwa siya sa pagiging mabait at magiliw nito. At bandang huli nga ay pumayag na rin ang bata na tawagin niya si Gavin na tatay. Na makauwi sila ay sakto naman at tatagnan nila si Inday at Raquel na nagluluto sa kusina. Sa labas pa nga lang ay amoy na ng nabangong kaldereta na niluluto nila. Nanay! Masayang buhod ni Cheska sa kanyang ina. Masaya kasi siyang ibabalita niya na nananalo siya sa patimpalak na iyon. Nanay, ito po ang trophy ko. Nanalo ako, nanay. Para sa inyo yan. Inabot na ni Cheska ang hawak niyang trophy at masaya naman yung kinuha ng kanyang ina. Wow! Napakagaling at husay naman talaga ng anak ko. Sayang at hindi ko nakita ng actual. Pero okay lang yon. Ang mahalaga ay nag-enjoy ang anak ko. Congratulations, anak! Sambit pa ni Raquel. Tila nga magaling na ito at mas maayos ng pakiramdam kesa kanina. Maya-maya pa ay sumingit na rin sa usapan si Inday. O siya, Raquel. Boss Gavin, mauuna na ho ako at medyo hapon na rin. Raquel, salamat sa pagkain ha. Inaanak ko, congrats. Bibilhan ka ni Ninang ng regalo ha. Boss Gavin, mauna na ho ako. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin mamaya? Tanong naman ni Gavin. Nako, hindi na ho sir, may dadaanan pa po ako. Sige na ho at aalis na ho ako. Hindi na rin napigilan pa ni Gavin si Inday sa pag-alis kaya hinayaan niya na lamang ito. Nang sila na lamang naiwan doon ay nahihiya namang tumingin si Raquel kay Gavin. Maupo po muna kayo, Boss Gavin. Paluto na ho itong niluluto ko para makakain na ho tayo. Nauutal na sabi naman ni Raquel. Pumasok muna sandali si Cheska sa loob ng kanilang silid upang magpalit ng damit. Nay, magpapalit ng po ko ng damit ha? Sige nak, tugon naman ni Raquel. Tila nagpapakiramdaman pa ang dalawa kung sino una magsasalita. Sa Western pala nag-aaral si Cheska? Tanong ni Boss Gavin. Wala na kasi siyang ibang matanong kaya iyon na lamang naisip niya.
Opo. Napakatalino po kasi ng batang yan. Sagot naman ni Raquel. Kumuha na rin siya ng plato at kubyertos at saka inilapag na sa may hapagkainan. Oo nga, nakwento niya sa akin kanina. Alam mo bang, sandali namang napahinto si Gavin. Huminga muna ng malalim at saka nagpatuloy. Alam mo bang, pamilya namin ang may-ari ng Western? Halos mabasag ni Raquel ang basong hawak niya sa naging revelasyon ni Gavin. Hindi siya makapaniwalang sila palang may-ari noon. Talaga po? Abay, coincidence po talaga, no? Sambit ni Raquel. Oo nga eh. Para bang pilit na pinapaliit sa atin ang mundo. Nakaka-proud ang anak mo. And she deserves all the best things in the world. Aniya. Napangiti naman ang bahagya si Raquel. Habang iginagala naman ni Gavin ang kanyang mga mata, ay umagaw sa kanyang atensyon ng isang kwentas. Isang kwentas na nakasuot sa kanilang Santo Niño na naroon. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang kwentas na yon. Boss Gavin, may problema ho ba? Nagtatakang tanong ni Raquel kay Gavin. Hindi na nga nakontento ang binata, tumayo pa ito. Tinungo niyang mas malapit ang kinaroroonan ng kwentas na iyon. Nang matunto niya iyon ay kinuha niya ang kwentas at saka binuksan ang loob ng pendant. May initials iyon na Y at G na sumisimbolo ng Y sa Yuri, ang dati niyang nobya, at G naman sa Gavin. Napatayo na rin si Raquel dahil nagtataka na rin siya sa ginagawa ni Gavin. Boss, may problema ho ba? Bakit niyo ho hawak ang kwentas ni Cheska? Tila bingi naman si Gavin at walang naririnig. Nakatitig lang siya sa pendant na yon. Sigurado siyang sa kanya iyon dahil regalo niya ito kay Yuri. At sigurado siyang siya lamang ang may ganon dahil pinasadya pa niyang pagpapagawa noon. Itong kwentas. Kay Cheska to? Nauutal niyang tanong sabay tingin kay Raquel. Sa sandaling yon ay kinabahan na rin si Raquel. Nawiwirdohan na ito sa ikinikilos ni Gavin ngunit ramdam niya na sa pagkakataon na iyon na may alam ang binata sa pagkatao ng kanyang anak na si Cheska. Magsabi ka ng totoo, Raquel. Saan mo nakuha ang kwentas na to? Mariing tanong na naiiyak na rin. Lumabas na rin sa silid si Cheska at napapahintulang ito nang makita na tila nag-uusap ng masinsinan sina Gavin at ang kanyang inang si Raquel. Basta, kay Cheska yan. Pagsisinungaling ni Raquel. Tatalikod na sana to nang bigla siyang pigilan ni Gavin at hinawakan ang braso nito. Raquel, don't lie to me. Alam kong may alam ka. Sino ba talaga si Cheska? At saan mo nakuha to? Pagsusumamo ni Gavin. Tuluyan na ang napaluha ang mga mata ni Raquel. Sa isip niya ay baka nga ito na ang tamang panahon para ipagtapat kay Cheska ang totoo. Baka nga ito na ang tamang panahon para isawalat ng katotohanan at makalaya na sa kasinungalingan. Napulot ko lang yan. Napulot saan? Si Cheska. Natagpuan ko lang siya sa halaman nandun sa labas ng opisina at suot-suot niyang kwentas na yan. Matapang nasabi ni Raquel. Kahit sobrang hirap para sa kanya na bigkasin ang mga katagang yon, sinabi niya pa rin para matapos na rin ang lahat. Nakokonsensya na rin siya na itago kay Cheska ang katotohanan kahit pa sabihing pinabayaan na siya ng mga tunay niyang mga magulang. Kahit sobrang sakit para kay Raquel, gagawin na rin niya ang tama para sa kanyang anak. What? Nagugulahang tanong ni Gavin. Tamang narinig mo, Boss Gavin. Hindi ko anak si Cheska. Hindi ko siya anak. Nanginginig niyang sabi sabay tulo ng kanyang mga luha. Sa likod niya ay lumuluha na rin si Cheska ngunit matapang ang bata at gusto niya pa rin marinig ang lahat. Pang-umaga ako nun. Habang naglilinis ako, nakarinig ako ng iyak ng bata. Sinundan ko kung saan nagmumula ang iyak na yon. At doon nga sa may halaman na natagpuan ko. Natagpuan ko si Cheska. Hinayaan lang ni Gavin na ituloy ni Raquel ang kanyang sinasabi. Nung una ko siyang makita, para ako nakakita ng isang anghel. Hinanap ko agad sa paligid yung taong nag-iwan sa kanya pero wala na siya. Hindi ko na nakita.
Tapos nakita ko yung kwintas ng baby. May nakaipit doon na sulat at ang nakalagay doon, ingatan at palakihin ko raw ng maayos si Cheska. Huwag ko raw pababayaan at angkinin ko na parang tunay kong anak. Nang masilayan ko ang baby, naawa ko kaagad at kinarga ko siya. Nang mahawakan ko na siya at hinele-hele sa mga braso ko, kakaibang sayang naramdaman ko. Pakiramdam ko ay nabuo ang pagkatao ko. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay. At dahil yon kay Cheska. Hanggang sa mapagdesisyonan ko na alagaan na lang siya at kupkupin na parang sa akin talaga siya nanggaling. Habang lumalaki siya, nakikita ko na yung talino niya. Bigla ako nakaramdam ng takot. Natakot ako na dumating yung ganitong pagkakataon na sasabihin ko na sa kanyang totoo. Natakot ako na baka paulit-ulit niya nang hanapin sa akin yung mga tunay niyang mga magulang at kapag nahanap niya na, baka iwan niya na ako. At Boss Gavin, hindi ko po yun makakaya. Simula nang matagpuan ko si Cheska, siya nang nagsilbing puso na tumitibok para sa akin. Mahal na mahal ko ho siya at tunay na anak ang tingin ko sa kanya. Hindi ko ho makakaya kapag nawala siya. Humagbulhol na nga ng iyak si Raquel. Napaupo nga siya sa may upuan dahil sa labis na emosyon na kanyang naramdaman. Maya-maya pa'y tinawag na siya ng bata. Nanay? Napatingin naman kaagad si Raquel kay Cheska na kasalukuyan na rin umiiyak. Anak? Anak, sorry. Sorry, anak ko. Sorry dahil hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Umiiyak na sambit ni Raquel. Nay, salamat po. Salamat po dahil inalagaan niyo ako. Salamat po dahil kayo po nakatagpo sa akin. Salamat po at kayo po ang nanay ko. Opo, matalino po ako. Pero may pakiramdam din ako, nanay. Alam kong mabuti ang puso at intensyon ninyo kaya bakit ko po kayo iiwan? Hanggang sa pagtanda ko, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, kapag nakapagkolehiyo na ako sa ibang bansa, sa'yo ko pa rin po iaalay ang tagumpay ko, nanay. Hindi man ikaw ang nagluwal sa akin, pero inigitan mo yung pagiging nanay ng tunay kong ina. Mahal na mahal kita, nanay. Sa sandaling yon ay niyakap na rin ni Raquel ang kanyang anak at doon ay patuloy silang nag-iyakan. Raquel, gusto kong ipa-DNA test si Cheska. Sambit naman ni Gavin. Itong kwentas na to. Binigay ko to sa dati kong nobya. At sigurado akong ako lang meron nito dahil sa initials namin na nakaukit dito. Posibleng bago kami maghiwalay nabuntis ka siya. At posible ang taong nag-iwan kay Cheska sa may halamanan ay ang aking dating nobya na nanay niya. Posibleng ako ang ama ni Cheska. Kaya pakiusap, Raquel. Gusto ko siyang ipa-DNA test. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Please. Sa halip na magmatigas ay pumayag na rin si Raquel at Cheska sa gustong mangyari ni Gavin. Ilang araw ang nakalipas matapos ang revelasyon na yon at ang DNA test, napatunayang sina Gavin at Cheska ay tunay nga mag-ama. Tay? Tatay! Niyakap ni Cheska ang kanyang ama ng mahigpit na mahigpit. Matagal siyang nangulila sa kanyang ama, kaya naman sabik na sabik siya sa yakap na iyon. I am so happy, anak. Masaya ako dahil nagkasama na ulit tayo at nalaman na natin ang totoo. Mahal na mahal kita, anak. Naluluhang sabit naman ni Gavin kay Cheska. Maya-maya pa ay binaling na rin ang atensyon kay Raquel. Sumama na kayo sa akin. Magsama na tayo sa iisang bubong. Buong pusong sabi ni Gavin sa babae. Hindi naman makapaniwala si Raquel. Pati ako? Oo. I like you, Raquel. Simula nang tawagin mo akong Ian Veneracion, gusto na kita. And I want to pursue you. Kung kinakailangang araw-araw kitang ligawan, I will. Just to prove my love for you. Please, pumayag ka na. Pakiusap ni Gavin.
Hindi na rin siya nakatanggi dito dahil noon pa man ay nagugustuhan niya na talaga si Gavin. Sige, sasama na kami sa'yo, sagot ni Raquel at saka niyakap na rin siya ni Gavin ng mahigpit na mahigpit. Doon na nga sila tumira sa mansyon ni Gavin. Naipakilala na rin niya ang mga ito sa kanyang pamilya at pinagtapat ang totoo at tunay na nangyari. Buong puso naman nilang tinanggap ang mag-ina at sa katunayan ay tuwang-tuwa sila kay Cheska. Sa kabilang banda, matagal na ring namatay ang dating nobya ni Gavin na ina naman ni Cheska dahil sa malubhang sakit. Sina Gavin na rin at Raquel ang nagpatakbo ng kanilang mga negosyo at napatanggal na sa pwesto sina Beth at Danica nang malaman ni Gavin ang ginagawang pamamahiya ni Beth at pambabasta sa kanyang mag-ina, lalong-lalo na kay Cheska. Itinaas na rin nilang posisyon ni Ate Inday. Hindi na siya janitress kundi bahagi na siya ng sales team dahil sa katangian nito na magaling makipag-usap sa tao. At bandang huli, ang pagliligawan ni na Gavin at Raquel ay nauwi na rin sa totohanan at naikasal na rin sila at bumuo ng sarili nilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! You can call me Daddy if you